Yo, bibita ko ulit yung blue bar ha, na inakay. So, tingnan nyo maigi yung ulo niya, no? So, medyo kurbada, no? Medyo kurbada yung tuka. So, kung titignan nyo yung tatay niya, ito yung tatay guys, oh. Guys, ang focus sa tuka, sa tuka, hindi sa ilong, sa tuka. Ayan, kung makikita nyo yung tuka niya, medyo tuwid din. Hindi siya baluktot na baluktot. Ayan, oh. Focus tayo sa tuka. Tuka lang. Ayan. Diba? Ang ganda ng tuka nito. Diba? Diretso yung tatay niya, pero siya baluktot. Pakita naman natin yung nanay. Ayan, oh. Medyo tuwid. Diba? Hindi kurbada. Hindi baluktot. Ayan. Ito yung nanay. O, diba tuwid din? Pero siya, baluktot. So actually, mas maganda yung parents nito kaysa sa kanya. So meron talagang ganon, guys. Especially kapag ka... Especially guys, kapag ka hindi natin alam yung parents ng ginamit nating mga breeders. Although, advantage mo talaga pag pangalawang generation na sa'yo or pangatlong generation na sa'yo kasi makakabisado mo na kung ano yung mga forms na possible na lumalabas. Unti-unti mong matututunan yung pagtimpla ng mga hawak mong ibon. Yung resulta na gusto mong makuha, hindi mo siya makukuha agad sa unang clutch, sa unang bira. So maaaring matsambahan natin, pero maaari kasing sa susunod na generation, magulat na tayo. So yun guys, pag-aralan natin yung sarili nating mga ibon na hawak, especially yung pagtimpla sa mga breeders natin. Kasi dun tayo magkakaroon ng advantage sa ibang mga fanciers. Kapag ka yung mismong kalapati natin, kabisado natin. Kasi malalaman mo kung saan sila mahina, tsaka saan sila malakas. So yun lang. Happy keeping, happy breeding. Yeah.